Recording Pamangkin starts. Lani sa inyo. 3, 2, 1. So, hello everyone. Welcome to our talk show, Beyond Borders, One Heart. I'm your host, Larry Jane Bernardo, and with my team, Princess, Mary Grace, and Regine. Let's welcome our guests. Can you introduce yourself to us po? Hi, I'm Rhoda Castis and I'm here in the United States. Ask ko lang po, saan po kayo sa United States and ano po yung work nyo dyan po? Currently, nasa Georgia kami. And before, I am from Baltimore, Maryland. Then we relocate over here because my husband is in the military. And I am currently a preschool teacher for 8 years. Wow. Yeah. 8 years na po kayong preschool teacher sa Amerika. Oo. Ask ko lang po if ano po yung nag-push sa inyo tumira diyan or mag-work po sa Georgia? Basically, pumunta ako dito because of my husband. And knowing nasa bahay ka, wala kang magawa, sabi ko, my husband is not pushing me to, oh, you can stay home if you want to, but I don't want to. So my husband say, you got a couple of friends who are teachers there. Some of them are in the higher ranks, and then they put me in, and then I said, all right. And how about ano po yung naging adjustment mo po when coming to USA for the first time? Hindi madali. Oh. Hindi madali kasi, you know, galing ako sa Philippines, tapos nag-teacher ako dyan sa Philippines. And then, pagdating ko dito, parang natenga ako sa bahay ng ilang buwan lang naman. Tapos, na-homesick ako. Umuwi ako for 14 days sa Pinas. Tapos, bumalik ako dito. Then, I got the job. Then, iniisip ko na lang, minomotivate ko na lang ang sarili ko na ginagawa ko to para sa parents ko. Ganyan. Hanggang I fell in love with the job, I fell in love with the kids. Paano niyo po na-adjust yung sarili niyo po sa culture nila? Lalo na po sa, communication language. 'Di ba kahit fluent naman po tayong mag-English, iba po kasi yung English nila. For me, masyado pong mabilis. So, Oo. paano po kayo Um, naka-adjust sa gano'n? may language barrier kasi tayo eh. You know, alam nila kung Pilipino ka between she and he, di ba? Ganyan. Pero sila naman, umiintindi naman sila eh. You know, alam nila na hindi tayo taga dito. Ang ginawa ko lang, um, yung sarili ko, tinatanggap ko ng paunti-unti hanggang naging okay din naman yung language namin na sinisira ko yung barrier namin ba, kumbaga. Yes. And ano po yung mga napansin yung mga cultural differences po nila? Yung mga na-observe mo sa socially and, sa workplace po. Ano po yung difference nila sa Philippines, sa USA? Yung difference po nila in the culture and sa workplace po? Dito kasi kanya-kanya kaming trabaho eh. Mind your own business ika nga, ganyan. You know? Tapos, may communication naman kami sa isa't isa. Meron kaming, yung understanding namin, kumbaga. Tapos nagko-cooperate lang kami. Ganyan lang. Tapos, sama-sama kami. Lagi kaming parang happy-go-lucky lang ang mga tao dito. Ako lang ang Asian sa amin. Of all the teachers there, I'm the only Asian over there. Mm. So, Pero kayo okay lang lang po naman sila, talaga, wala po okay lang sila other kausap. Filipinos?
Wala, eh. Most of them are, um, wala naman kaming discrimination. Walang, porket galing ka sa ganito, galing ka sa ganyang lahi, wala. Bawal kasi diyan, eh. Bawal kasi dito ang ganyan, eh. Kasi tanggap nila kung ano ka. Tanggap nila kung kahit nagkamali ka, tinatanggap ka rin nila. Basta marunong ka lang tumanggap ng pagkakamali, ganyan. Ganyan. Pero never pa naman ako na kung ano po na. Parang narinig ko po na kayo lang po yung Filipino, so parang naisip ko po parang ang hirap nun. And na-persevere Mahirap niyo po talaga. yung pagiging only Asian sa workplace. And may question pa po ako. Yung mga gusto pong mag-abroad or mag-work sa country or katulad po ng job niyo, ano po yung masabi niyong do's and don'ts? Ano po yung mga dapat nilang gawin kung balak po nilang mag-work sa Amerika? Sipagan nila. O hindi, make God in the center of everything. Kung ano man ang gagawin nila, ipasa Diyos nila. Tapos, marunong silang maging mapagkumbaba. Ganyan. And be friendly, not being rude. Ganyan. Ang mga tao dito, kapag alam nila, Filipino, mapagmahal, marespeto, kaya love na love nila yung Filipinos. Ang sa'yo lang, yung magiging friendly ka sa kanila, ganyan. Mahalin mo ang trabaho mo. You know, motivate yourself to. Kung determined ka sa trabaho mo, ganyan. Parang parang naano po ako, parang na-ano po ako sa advice niyo. Parang kasi marami po kaming na-interview sa iba't ibang bansa and meron pong number one na common yung sinabi po nila is talagang kailangan mong maging masipag lalo na 'pag working ka sa ibang bansa, hindi ka sanay sa lugar na kung saan Mm, ka nagtatrabaho. And yung last question ko mm. po is ano po yung advice or tips niyo sa gustong mag-work abroad? Ano po yung tips niyo sa kanila kung pupunta man sila diyan, gano'n, magwo-work po sila, bukod sa Never mga give up. nasabi niyo kanina? Oo, Yes. they never give up. Kasi minsan may ups and downs tayo, eh. Kung, gusto natin pumunta sa ibang bansa. Pagdating natin sa ibang bansa, ay, parang ayoko na dito, uuwi na ako sa Pinas. Huwag gano'n. Ipurs ipursige natin na kaya natin, laban lang tayo, ganyan. Hindi tayo susuko, anak tayo ni Lapu-Lapu. Kahit anong kahit anong pagsubok ang dadating sa'yo, siyempre pupunta tayo dito. Lahat culture shock, meron diyan, meron talaga dito, eh. Everything, susubukin ka, dadaan ka pa sa maraming, tawag nito, depression. Kasi mami-miss mo yung family mo, mami-miss mo yung mga mahal mo sa buhay. Pero kung pursigido ka na marating mo yung goal mo, push mo. Kahit may hindrance pa yan, learn to learn to fight for it, you know? Thank you so much po. Parang naano po ako, na-inspired po kaming lahat. Tsaka nakikita po namin yung Mm, determination and perseverance niyo po base lang po sa, kuwento niyo and alam ko po hindi po maging mahirap maging teacher. Kahit rin po dito and kahit sa parts ng mundo hindi po siya mm. easy. Hindi easy kasi nasa-SPED ako, eh. Alam mo, alam niyo mix kasi sa'min, eh. I have 6 special kids and mixed with the 10 normal kids. And I see, but I love them so much though. Mm. Yun Pero po. okay lang naman. Kasi pre-K is the beginning of everything, eh. Hindi ka nila makakalimutan. Parang nanay na rin nila ako dun, eh. Ganyan.
Kung kayo, may goal kayo na gusto niyong abutin, lagpasan mo yung mga pagsubok. Dadating din tayo diyan. Tapos pray lang kayo, pray. Laging ang Diyos nasa center niyo lagi. Hindi kayo pababayaan. Yes po. Mm. Mm. Thank you so much po for coming to our interview/talk show. And once again, I'm your host, Lara Jane Bernardo from Beyond Borders, One Heart. Thank you so much po for coming. No Thank you worries. po. Thank you Yeah. po. You're welcome. Mm.